Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Nananalangin si Daniel, umiiral ang utos at nagsara ang yungib ng mga leon. Ngunit sa bukang liwayway, may tinig na buhay na narinig ang hari. Nagbabala si Jesus tungkol sa paglusob at pagyanig. Ngunit sa wakas ay sinabi niyang, tumindig kayo, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Malapit na ang inyong katubusan. Kakaibang kasaysayan po. Noong 1898, sinalakay ng 2 man-eating lions sa Tsavo ang Kenya-Uganda Railways. Tinatayang 28 hanggang 31 victims ang nabawian ng buhay dahil kinain ng mga leon. Uminto siyempre ang gawain. Alam niyo po, ganyan ang ginagawa ng takot. Tumitigil ang paggalaw, pinapatid ang dasal at ibinababa ang ulo. Ipinakita ni Daniel ang ibang pagkilos. Ang tuhod na nakaluhod sa dasal ang nagpapatatag at nagpapatapang ng galugod. Hindi siya nakikipagtawaran sa dilim. Pinanatili niyang bukas ang bintana sa Diyos. Hindi pagbabaliwala sa sakuna ang ebanghelyo. Bagkus ito ay paninindigan sa gitna ng sakuna. Kapag umuungal ang kapangyarihan, halimbawa sa mga balitang masama, mga banta, mga sariling pangamba, gawin ang liturhiya ni Daniel. Ano po yun? Bintanang bukas, patuloy na pagdalangin at budhing malinis. Magsusugo ang Diyos ng mga anghel, minsan sa himala, kadalasan naman sa bagal ng pagtitiis. Hindi ang gabi ang naghahari. Panandalian lang ito. Itaas ang iyong ulo, hindi yungib ang wakas. Kapatid, papalapit na ang bukang liwayway sa buhay mo. Pagnilayan po natin ito. Amen.